Hello mga kamamshi, ngayon ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga proseso dito papunta sa Hong Kong. Kung paano ko napagdesisyonan na pumunta dito. Bilang isang mami, dalawa na yung anak ko. Alam naman natin dun sa Pilipinas, no, kahit may trabaho tayo, hindi pa rin sapat. Gusto pa rin tayong kumita ng mas malaki at alam natin na mas kikita tayo ng malaki, lalong-lalo na dito sa Hong Kong. Medyo mataas kasi yung sahod nila. At first, nag-resign muna ako doon sa trabaho ko. Kasi alam ko na hindi ako makapagsimula kung hindi ako mag-resign. Tapos, nagpahinga muna ako ng ilang araw bago ako nagpasa ng resume. At nagsisearch talaga ako kung ano ba yung mas magandang agency na papasahan ko ng aking resume pag-apply dito sa abroad. Tapos nakakita ako ng magandang agency naman yung nakikita ko. Tinawagan ko, nag-inquire ako kung ano ba yung mga proseso. Tapos sabi niya na may interview daw, may broker's interview daw ngayong Sabi niya, punta ka dito, mag-try ka pa interview, baka pumasa ka. So yun, nagdala ko ng resume ko, nagpasa ako doon, nag-submit ako doon. Tapos, sa awa ng Panginoon naman, kung pumasa tayo sa interview, sinabi niya, congratulations. No, hindi siya nagsabi ng congratulations. Sabi lang niya, see you in Hong Kong. So, pag sinasabi niya na see you in Hong Kong, alam mo na pumasa ka. Tapos tatawagin ka nila. Tatawagin rin naman yung mga pumasa. Pag nalaman mo pumasa ka, gagawa sila ng pictures and video. May bayad rin yun. Nakalimutan ko lang kung magkano yung bayad doon. Basta may bayad yun. Pagkatapos, antay ka na naman for employer's interview. Pag may employer's interview ka na, mag-message sila sa'yo na magbigay sila ng link ng Skype. Kasi Skype ako in-interview. Tapos, pag pumasa ka, sabihan ka naman nila, congratulations, you're already hired. Sa akin nga, 3 beses akong nag-undergo ng employer's interview. Hindi rin madali yung employer's interview. Buti na lang sa pangatlo, pumasa rin. And then, pagkatapos, pag may employers ka na, mag-medical ka na. Pag pumasa ka ng medical, mag-contract signing na. Tapos, sunod-sunod na yun. Antay ka na ng schedule mo sa OWA, PDOS. Yung sa amin, OWA at PDOS, dun pa yun sa Davao namin ginagawa. Tapos mag-training ka pa. Kami sa amin noon, may training. This the training. Ilang araw yun. Doon kami natutulog sa training center. Walang uwian. Pagkatapos lang ng training kasi kami uwi. Tapos pag okay na yun, may TESDA assessment. Pag okay na lahat, pumasa ka na sa TESDA, pumasa ka na, okay na yung OWA, PDOS mo, may visa ka na, saka ka na pumunta sa Manila. Yung sa amin, yung OWA at PDOS, doon pa kami nag-undergo sa Davao. Kasi wala pa yung OWA doon sa Cagayan de Oro noon. Pag okay na lahat, sabihan ka na nila, okay, kukuha ka na ng ticket papuntang Manila kasi ikaw yung bibili ng ticket mo. Pag may ticket ka na, sabihan mo lang sila na may ticket ka na, tapos kukunan ka na ng ticket pa Hong Kong. Yung ticket sa Hong Kong, kanila yun.
Tapos may deposit. May deposit rin doon sa sa agency. Pero pag pupunta ka ng Manila, negative na yung mo. Sa Manila lang naman PT lang naman yung sa amin. Nagpe-PT lang pag okay yung PT mo, negative yung PT mo, babalik nila yung deposit mo. Sa'yo yun. Wala silang kukunin doon. Ibabalik talaga nila sa'yo yun. So, yun na. Yun lang kadali. Yung sa amin, kumuha lang kami ng transient. Tatutulog lang kami ng ilang oras kasi ang lakas talaga ng ulan. Supposed to be, hindi na kami kukuha ng transient kasi pagka umaga na yung namin, yung flight dito pa Hong Kong. Pero, kumuha na lang kami at least nakapagpahinga. Kasi ang lakas talaga ng ulan. Parang may bagyo ata noon. Dili pa nga yung flight namin. So, yun na. Tapos, pag dating mo dito sa Hong Kong, pagkalapag at pagkalakpag mo dito sa Hong Kong, magsisimula na yung sahod mo. Doon, counted na yun. Hindi sa katulad sa iba, kung kailan ka kinuha ng amo mo, yun pa yun mag-start niyang mo, yung sahod mo. Dito, paglapag mo doon sa Hong Kong, pag apak mo ng paa mo sa Hong Kong, andun, sahod. Magsisimula na ang sahuran mo sa susunod na buwan. Tapos, pag may sahod ka na, magbabayad ka lang sa agency ng 10% sa iyong sahod. Isang bisis lang yun. Kung ipagpalagay natin sa amin noon, 4,520 yung namin, yung sahod namin noon, yung pagdating namin dito. So, nagbabayad kami ng 10%, so it means 452 HKT. So, yun. Isang bisis lang naman yun. Parang commission lang sa agency dito. Kaya yung bayad nyo. Yun lang. Yun lang yung babayaran nyo. Sa susunod na buwan, wala na. Sayo na lahat ng sahod mo. Tapos, huwag kang mag-alala sa buhay dito sa Hong Kong kasi hindi mo mamimiss yung mga yung mga like Filipino products, ganon, kasi maraming Filipino products dito. May BDO, may Trobank, yun, may mga remittances rin. Pero ako hindi ako gumagamit sa remittances, sa Alipay yung gamit ko. Alipay, tapos GCash, ganon. Pero hindi ko naman nire-recommend, no? Pero yun talaga yung gamit ko. Kasi mas convenient kasi siya. Hindi ka na magpipila-pila doon sa Maba kasi ang pila doon. Kung magpila ka. Unless kung sa through online ka na, mas convenient. Anytime pwede mo ipadala. Tapos, yun na. Kung gusto mo bang malaman kung ano yung naipondar ko sa almost 4 years ko na dito sa Hong Kong. Isa lang yung amo ko. Kung gusto mong malaman kung ano yung mga naipondar ko, click like, subscribe, and share with my video. Sa susunod na video, sasabihin ko. Ikikwento ko rin sa inyo kung ano yung napundar ko sa almost 4 years ko dito sa Hong Kong. Mag-4 years pa kasi ako ngayon sa office. Thank you for watching. Bye-bye!